Magtatapat sa semifinals ang second seed na Barangay Ginebra at third seed na Rain or Shine Elasto Painters. Tapos fourth seed na Meralco Bolts kontra naman sa 8th seed na TNT Tropang 5G. Exciting ang mga series na to. Ang Ginebra at Ross sobrang ganda ng nilalaro this conference. Tas may mga imports na candidate pa sa best import of the conference. Justin Brownlee at Jalen Johnson. Sa TNT naman at Meralco, paniguradong dikdikan rin. Parehong legit title contenders ang mga ito. May mga higating imports pa. Bol Bol at Marvin Jones. Tara pag-usapan natin kung sino nga bang mga liyamado at posibleng makapasok sa 2026 Commissioner's Cup Finals. So bago tayo magsimula, tignan nyo muna ang playoff bracket. 4 na teams na lang ang natitira mga kabakets. TNT at Meralco, tas sa kabila naman Ginebra versus Rain or Shine. Tinapos na nga ng Ross ang kanilang bangungot sa team na parating naglalaglag sa kanila sa playoffs. Ineliminate nila ang Beermen para makapasok sa semis. Ang kanilang makakalaban naman ay ang Barangay Ginebra na kakagaling lang sa isang blowout win. Dinurog ng Jeans ang Phoenix 112-81. Talagang hindi nila pinabuelo o binigyan ng konting tsansa ang Fuel Masters. Sobrang ganda ng nilalaro nitong Jeans lately. Kaya naman hindi nakakagulat kung bakit nakapasok na naman sila ng semis ulit. Makakalaban nila ngayon ang Elasto Painters. Napakagandang series nito. Sino nga bang liyamado sa dalawa? Para sa akin ang Ginebrang liyamado dito. Marami ang nagsasabi na hanggang semis lang daw ang Rain or Shine. Ayun daw ang pinakamalayo na nilang mararating. Well, kung titingnan nga natin ang last 6 semis ng Ross, puro heartbreak. Una, 2018 Commissioner's Cup. Nakalaban nilang Ginebra. Ito rin yung last time na nagarap sila sa semis at natalong Ross 1-3. 2019 Commissioner's Cup, natalo na naman ng Ross, this time sa SMB. After nyan, 5 years silang hindi nakapasok ng semis. Nakabalik sila ng 2024 Philippine Cup semis. Yun nga lang, na-sweep sila ng Beermen. After nyan, sa TNT naman sila parating nalalaglag. Sa 2024 Commissioner's Cup, gentleman's sweep. 2024 to 25 Governor's Cup, another gentleman's sweep. At sa 2024 to 2025 Philippine Cup, last appearance ng Ross, talo na naman sa TNT 4-2. So ayan ang last 6 semis appearances ng Rain or Shine. Mapapansin nyo yung pattern, puro top teams mula SMC at MVP ang tumalo sa kanila. Yung mga teams na parating nagkakampiyon dito sa PBA. Ang Ginebra naman, last championship nila 3 years ago kontra sa Bay Area Dragons. Pero parating nakakatagos naman ng semis at nakakapasok ng finals itong Jeans. Talagang legit na title contender sila. Lalo na kapag may Justin Brownlee. Ibang-iba itong Ginebra. Itong team na to may championship pedigree, maraming veterans at alam nila kung paano mag-close out ng series. Tas may Justin Brownlee, veteran import, leader sa loob ng court. Wala pa rin kupas ito. Kahit siyang pinakamatandang import this conference, isa pa rin siya sa mga nangunguna sa karera ng Best Import Award. Tas kumpleto na rin ang team na to. Nagbalik na si Japet. Mas lalong lumalim tuloy ang rotation nila. At sobrang ganda ng chemistry this conference nitong Ginebra. Ang flawless ng ball movement nila. Maraming extra passes at magandang understanding ng bawat isa on both ends. Sobrang sync talaga nitong Gene Kings ngayon. Kaya ang lakas nilang tignan na parang silang team na magkakampiyon ngayon base sa nakita natin ng Elimps. Dinurog nga nila ang Rain or Shine nung nagtapat sila 114-90 with Justin Brownlee going nuclear 40 points. Itong pinaka-advantage nga ng Ginebra sa Ross, si Justin Brownlee. Walang pang didepensa ang Elasto Painters dito. Si Jalen Johnson mismatch kay JB. Yes, mas malaki siya ng diamak, 6'10". Pero hindi siya ganun ka-agile para masabayan si JB. Battle-tested nga rin itong Ginebra with stars like Scottie Thompson, RJ Abarientos, Stephen Holt, at marami pang iba. Pero ang Rain or Shine, hindi rin naman basta-bastang team. Maganda rin ang nilalaro nila this conference. Dami nilang magical moments. Meron silang magaling na import rin na si Jalen Johnson. Mataas ang IQ, solid rebounder at may shooting range. Isa rin nga ito sa mga kandidato ng best import of the conference. Kung itong Ginebra ay veteran team, ito namang Ross ay young, hungry at
may momentum ngayon. Fresh up sa kanilang pag-eliminate sa SMB. Maganda rin ang chemistry ng Ross this conference. Nagkakasundo ang mga locals at import. I think they are playing with confidence and trust sa isa't isa. Ibang level ngayon itong Elasto Painters ni Coach Yeng. On paper, palag-palag itong Ross sa lineup ng Gene Kings. Loaded sila ng mga young guns. Sila nga dapat talagang top seed. Ang ganda ng start nila, 7-0. Nagtapos sila ng may 9-3 record, pero still impressive. Gutom na nga ang team na to, makapagkampiyon. Umasa sila na sana makatagos na sila ng semis at makapasok ng finals. Sa tingin ko kaya magiging magandang series ito. Ang Ginebra rin kasi matagal-tagal nang hindi nakakatikim ng kampyonato. So medyo gutom na rin ito. Asahan na magiging bakbakan itong series ng Ginebra at Rain or Shine. Dumako naman tayo sa kabila sa labanan ng 4th seed na Meralco Bolts at ang defending champs na TNT Tropang 5G na 8th seed lang ngayon. Pero wag kayo magpapaloko sa seeding ng TNT. Alam naman natin na hindi sila typical 8th seed. Ganon-ganon nga lang nilang pinatoob ang top seeded na NLEX Road Warriors. Ang Meralco Bolts rin ay hindi basta-bastang team. May championship experience na rin ito. Ang bukod tanging koponan nga na tumalo sa SMB sa Philippine Cup sa Fajardo era. So labanan ito ng dalawang legit title contenders. Pero I think ang liyamado ng konti ang defending champs dito. It will be a close series pero ang magiging matchup nightmare para sa Bolts ay ang 7'3" na si Bol Bol. Grabe ang ina-average nito this conference. Almost 40 points na. 37 points per game, 14 rebounds at may 5 blocks per game. Ayan ang magiging problema ng Meralco. Mananatili pa rin naman ganyan ang performance ni Bol Bol this semis. Pero kapag sumabay pa ang mga locals ng TNT, mas delikado sila. Kagaya nung nakita natin nung quarterfinals. Hindi lang si Bol Bol ang kumakamada, may local support rin. Pagdating kasi ng playoffs, mas gumaganda ang laro ng mga locals nitong TNT. Nung Elim, sumaasa lang sila kay Bol Bol. Parang feel-out games pa sa kanila. Pero nitong quarterfinals, nakita natin na marami nang nai-involve sa scoring ng TNT. Hindi lang si Bol Bol. I think mahirap silang talunin kapag nag-click ang mga locals. Tas sasabayan pa ng unstoppable game ni Bol Bol. Pero ang Meralco ay battle-tested na rin. So hindi nga basta-basta ito. This team has shown they can compete with any contenders. Well-coached team at may tools para talunin ang TNT. Solid rin ang mga locals ng Bolts, tas may import sila na 7-footer na si Marvin Jones. I think ito nga lang yung team na may import na pwedeng makakontain kay Bol Bol. Kasi hindi lang 7-footer itong si Jones. Athletic rin at magaling dumipensa. Malaki-laki nga ang gagampanan nito. Crucial ang kanyang magiging depensa kay Bol Bol. Nung Elims nga nanalong Meralco sa TNT 110-106. Na-outplayed ni Marvin Jones si Bol Bol. Umiscore ng 29 points at may 12 rebounds. Kumpara kay Bol Bol na nagtala ng 28 points at may 12 rebounds rin. Pero kitang-kita na palag-palag ang size nito ni Jones. Nakakasabay sa talunan dahil sa kanyang athleticism. Na-posterize pa nga niya si Bol Bol. Interesting ang matchup ng dalawang imports na to, netong semis. So again, para sa akin, Ginebra TNT ang liyamado dito. Silang nakikitaan ko na magtatapat ulit sa finals. Pero hindi ko naman sinasabi na walang pag-asang Rain or Shine at Meralco. I think may tulog rin ang Ginebra TNT sa kanilang mga kalaban. Lalo na napakaganda nga ng nilalaro ng Rain or Shine at mataas ang confidence dahil sa kanilang panalo sa Beermen. Tapos ang Meralco Bolts, like what I said, kaya nito makipag-compete sa kahit sinong contenders. So mga kabakets, anong prediction nyo? Sinong nakikita nyong magtatapat sa finals ngayong 2026 Commissioner's Cup? For more PBA content, i-like nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.